Dominant Protector. Credit to the author. 2111-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa paglipas ng panahon, ang mukha ng dalawang lalaki ay naging mapatla mula sa normal, pagkatapos ay naging abnormal na mapula. Malinaw, sila ay dumanas ng panloob na mga pinsala sa iba't ibang antas, ngunit sila ay nananatili pa rin. Si Terence, sa kabilang banda, ay ganap na maayos, nakaupo lang siya doon, halos makatulog. Ang Terence na iyon, tiyak na hindi siya isang Earth-class early phase. Nakita rin ng matandang lalaki ng bahay na si Hale ang problema, isang Earth-class early phase ay maaaring tumagal ng ganito katagal. Hindi ba't matagal na siyang namatay? Ang ilan sa Earth-class late phase peak disciples ay hindi man lang nakatagal. Ang bahay na iyong disipulo ay isa ring Earth-class late phase peak. Ang isa mula sa Golden Bell sect ay Mystic class late phase peak, ngunit ang kanyang mga kasanayan ay iba, walang paghahambing. Earth-class early phase. Natatakot ako na higit pa siya sa Earth-class late phase peak. Ang matandang lalaki ng iyong pamilya ay nanunuya at sinabing, ang iyong Gregory ay hindi namatay sa walang kabuluhan. Baka hindi pa siya makatagal hanggang ngayon. Ngayon. Malamang ay hindi man lang siya makatagal ng 10 minuto. Umiling ang ama ni Ivan. Magaling si Terence sa paglalaro ng baboy para kainin ang tiger. Ang lalaking ito ay Sky Class, at binabawasan niya ang kanyang lakas para makipaglaro sa atin. Kumunat ang noo ni Old Master York at nagdududang nagtanong. Sumipsip ng malamig na hangin si Elder Tang Heaven Rank. Totoo ba yon? Hindi naman pwede, diba? Kung alam niya na si Terence ay Sky Class, hindi niya sana tretuhin si Duran Yin nang ganoon nakilala niya si Terence at ibinalik siya sa bahay ni Duran. F***, marunong talagang umarte itong si Terence. Hindi siya dapat maging isang ranggo sa langit. Umiling muli si Old Master York, hindi ganoon kadaling masira ang Sky Class. Si Terence mismo ay mas malakas kaysa sa kanyang mga kapantay, kaya dapat siya ay Earth Class late phase peak. Mas ganon, tinakot mo ako. Mapait na ngumiti ang matandang master na si Hale. Ang alagad ng pamilya mo ay sumigaw at natisod sa hanay. Nagluwa siya ng isang subo ng dugo at halatang nagdusa ng napakaseryosong internal injury. Hindi na talaga siya makatagal, hindi niya kayang makipagkompetensya sa pervert na iyon mula sa Golden Bell sect. Ang disipulo ng pamilya mo ay ayaw, ngunit walang ibang paraan. Kung siya ay lumabas ng 1 segundo ng mas maaga kaysa sa iba, siya ay matatalo. Bakit hindi pa lumalabas si Terence? Walang gana ang sabi ng matanda ng pamilya mo nang makitang natalo ang kanyang alagad. Who knows? Bakit hindi natin dagdagan ang pressure? 2 na lang ang natitira. Iminungkahi ng ama ni Ivan. Mabuti. Pilitin mong palabasin si Terence, hindi natin siya hahayaang manalo sa round na ito. Tumango si Old Master York. Bilang resulta, ang mga matatandang ito ay biglang naglabas ng kanilang lakas ng sabay-sabay, na nagpapataas ng lakas ng kanilang tunay na chi at nagpapataas ng presyon ng Porma Sion. Nasa loob ng formation si Terence at kitang-kita niya ang paglakas ng pressure sa kanya. Ang mga tao sa labas ay malamang na sinusubukang pilitin siya, ngunit bakit matatakot si Terence sa panggigipit? Walang anumang mga kaaway na umaatake sa kanya dito, at si Terence ay maaaring sumipsip ng mas maraming enerhiya hanggat gusto niya sa Jade Space. Ito ay higit pa sa sapat upang labanan ang presyon. Tumingin siya sa alagad ng Firewolf Gang sa hindi kalayuan, at isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasanay ng kanyang sining sa espasyo ng Jade. Hindi kaya. Mukhang walang reaksyon si Terence. Nagtataka ang matandang Hale kay Terence paano ito naging posible. Ganyan ba talaga kalakas si Terence? Palakihin ang lakas ng iyong tunay na chi. Matandang lalaki na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. At kaya, ang mga matatandang lalaki ay nadagdagan muli ang kanilang lakas, umaasang mapipilitin si Terence na palabasin. Kung nanalo si Terence sa round na ito, magiging biro ang Hidden House Hand Summit na ito. Ramdam ni Terence na lumalakas ang kanyang dalisay na chi, ngunit bahagya lang siyang ngumiti. Dagdagan pa.
Nagpatuloy si Lolo Hale matapos makitang maayos si Terence. Bilang resulta, ang mga matatandang ito ay nagsimulang dagdagan ang lakas ng kanilang tunay na chi sa ikatlong pagkakataon. Ang tunay na presyon ng chi sa pormasayon ay umabot na sa napakalakas na antas, higit sa doble sa nakaraang antas. Siyempre, kahit na maraming Sky-class Masters ang pumipilit sa kanya ng sabay, ang formation ay hindi makakapagdulot ng anumang pinsala kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang chi ng Sky-class Masters ay pantay na ipinamahagi sa formation, at si Terence ay isang punto lamang sa formation. Gaano man ito kalakas, kailangan itong pantay-pantay na ipamahagi. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba mula sa direktang pag-atake ng isang Sky-class Master. Nangangahulugan ito na isang maliit na bahagi lamang ng chi ng mga matandang Sky-class na ito ang pumunta kay Terence upang labanan siya, at karamihan sa mga ito ay napunta sa ibang bahagi ng formation at nasayang. Naramdaman ni Terence na muling tumaas ang pressure sa paligid niya, ngunit ang antas ng pressure na ito ay hindi isang bagay na pakialam ni Terence. Bagamat kinailangan ni Terence na gumamit ng mas maraming chi para labanan ang pressure, ang chi ay nagmula sa Jade Space, at mayroong walang katapusang supply. Nakaupo lang roon si Terence na nakapikit, at naa-absorb niya ang enerhiya mula sa Jade Space para labanan ang pressure. Hindi tama, itong si Terence, anong klaseng master siya? Ayos ka lang. Sa wakas ay naramdaman ng matandang Panginoon ng iyong pamilya na may mali. Hindi ba ito masyadong exaggerated? Ang ibang Earth-class disciples, kahit na ang Earth-class late phase peak, ay hindi na nakayanan ang paunang pressure, ngunit si Terence ay tila walang pakialam kahit na matapos itong Sky-class Old Man's Chi level ay tumaas ng maraming beses. Matanda York, ano sa tingin mo? Tumingin si matandang Hale sa elder ng bahay na si York at nagtanong. Ang elder ng bahay na si York ay isang Sky-class Master, at marami siyang karanasan. Siya lang ang makakatulong sa kakaibang sitwasyong ito. Walang saysay ito. Umiling si Elder York, hindi sigurado kung ano ang nangyayari kay Terence. Maaaring si Terence ay isa ng Sky-class Master, at siya ay naglalaro ng baboy para kainin ng tigre sa lahat ng oras na ito. Bakit hindi natin gamitin ang ating buong kapangyarihan para sugpuin ito? Isang kislap ng kalupitan ang bumungad sa mga mata ni Elder Tang ang Terence na ito ay pinahiya ang bahay ni Duran sa kanyang birthday party. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, ikaw lang ang tahanan, ang Heavenly Elixir Sect, at ang Ice Palace, ngunit hindi nabawasan ang galit ni Elder Duran kay Terence. Lalo niyang pinagsisihan na hindi niya hinayla si Duran yun sa kanyang tabi at pinutol ang lahat ng relasyon sa bahay na si Duran. Kung hindi, kung si Terence ay talagang isang Sky-class Master, siya ang magiging manugang ng Hidden House Duran. Gaano kalakas ang Hidden House Duran noon? Gayunpaman, siya at ang panganay na kapatid na si Duran ay naglabas na ng todo, at walang babalikan. Natakot siya na si Terence ay magtatanim ng sama ng loob at maghayganti sa hinaharap, kaya't nagpasya siyang gawin ang lahat. 2112. Si Elder Duran ay hindi masyadong masigasig noong pinag-uusapan nila ang pagpatay kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang the grudge between House Duran and Terence ay hindi maibubunyag, at hindi alam ni Elder Duran kung gaano kalakas si Terence noon. Hindi niya akalain na si Terence ay magiging banta sa Hidden House Duran, ngunit iba na ngayon. Natatakot siyang maghayganti si Terence, kaya gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para patayin si Terence. Buong lakas. Bahagyang nagulat si Old Master Hale, ngunit tumango pa rin siya at sinabing, magandang ideya. Walang problema. Si Master York at si Master ay tumango ka rin. Si Master York at si Master Hale ay mga biyenan, at si Master ikaw at si Master Duran ay mga biyenan, at mayroon silang ilang sama ng loob kay Terence. Hindi nila inisip na gamitin ang pagkakataong ito para tanggalin si Terence. Ngayong sumang-ayon na silang apat, itinaas nila ang kanilang chi sa rurok ng may taset na pangunawa. Kaagad, ang lakas ng Sky-class ay ganap na nahayag, at ang kanilang chi ay bumuhos sa pormasayon na parang isang marahas na tubig. Kumunat ang noo ni Terence. Ang pormasayon ay naghiwalay sa chi mula sa Sky-class elders, ngunit ginagamit nila ang kanilang buong lakas, kaya si Terence ay nasa ilalim pa rin ng matinding pressure. Kahit na ang pressure ay hindi kasing lakas ng Sky-class, maaari pa rin itong umabot sa peak ng Earth-class late phase. O mas malakas pa.
Malamig na tumawa si Terence nang maramdaman niya ang pagtaas ng pressure. Alam niyang gusto siyang patayin ng 4 na matandang geezers. Ang pagtitipon ng Hidden House ay may sariling mga patakaran, hindi nila lalabagan ang mga ito maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga Ancient One ay nanonood mula sa itaas, ngunit ang ganitong uri ng maruming galaw na maaaring pumatay kay Terence ay hindi kasama. Kung hindi makayanan ni Terence ang pressure at namatay, kahit ang mga sinaunang tao ay hindi magtatanong. Pagkatapos ng lahat, ito ay labis na pagpapahalaga sa sariling lakas sa isang kompetisyon. Kung hindi kakayanin ng isa, pwede na silang umalis. Walang nagpilit sa kanila na manatili sa formation, pwede silang lumabas anytime. Gayunpaman, dahil hindi ka lumalabas at nililigawan mo si kamatayan, hindi mo masisisi ang iba. Binuksan ni Terence ang kanyang mga mata at tumingin sa lalaking firewolf. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng formation. Hu! Lumabas si Terence sa formation, at pinatire si Hale, bahay mo, bahay Duran, at bahay York ay nakahinga ng maluwag. Dahil hindi na kinaya ni Terence ang pressure, hindi pa siya dapat maging master ng Sky Class, dapat siya ay nasa unang bahagi ng Sky Class. Sa wakas hinayaan na nating matalo ang batang ito. Hindi naging madali. Malamig na bumantong hininga ang matandang lalaki ng pamilya Hale at sinabi. Katatapos lang niyang pumasok sa Sky Class, at hindi pa stable ang kanyang kaharian, nagamit na niya ang masyadong maraming chi noon, at naramdaman niyang wala na siya sa lakas. Bagaman hindi ang mga anak ng aming 4 na pamilya ang nanalo, at least maganda ang simula. Matagumpay naming nabawi ang aming kasawian. Old Master, sabi mo. Hindi nakarating si Terence sa dulo, na ikinagulat ni Theodore at Jepoy. Pagkatapos ng lahat, nakita nila si Terence na nakahawak at mukhang kalmado. Natural nilang inakala na si Terence ang huling lalabas sa formation, ngunit hindi nila inaasahan na siya ang pangalawa sa huli. Ito ay isang nakakagulat na resulta, ngunit hindi ito masyadong nakakadismaya. Pagkatapos ng lahat, hindi makatotohanan para kay Terence na maging kampyon sa bawat laban. Sapat na ang second place, at least hindi niya kailangang matalo sa pastahan ng pamilya niya. Ang paglabas ni Terence ay nangangahulugan na tapos na ang kompetisyon, at ang huling taong hindi lumabas sa formation ay ang nanalo. At kaya, si Kuya Hale, si Kuya Ikaw, si Kuya York, at si Kuya Duran ay huminto sa pag-channel ng kanilang chi sa formation sa parehong oras. Si Elder Hale, sa kabilang banda, ay lumakad ng buong pagmamalaki, ang kanyang mapagmataas na mga mata ay nakamasid sa mga disipulo bago huminto sa Theodore, Jepoy, at Terence. Ngumiti siya at sinabi, ang Firewolf Gang ay nanalo sa Individual Endurance Competition, ang Hidden Hand Family ay nanalo sa pangalawang pwesto, at ang Golden Bell Sect ay nanalo sa ikatlong pwesto. Teka! Nang malapit ng mangolekta ng taya ang mga tao mula sa dalawang sekta, nagsalita si Terence. Ano na, Terence? Hindi ka ba nasisiyahan sa resultang ito? Tumingin si Old Hale kay Terence at malamig na nagtanong. Hindi ako kumbinsido, syempre hindi ako kumbinsido. Walang pakialam na tumingin si Terence sa matanda. Lumabas na ang resulta ng kompetisyon, ano pa ang masasabi mo? Pangalawa ka sa huling lumabas. May pagtutol ka ba sa ranking? Sumimangot ang matandang Hale. Naisip niya na si Terence ay magsasalita tungkol sa pagtaas ng lakas ng mga pormasayon sa mga huling yugto, ngunit hindi ito mahalaga. Kahit na sabihin ito ni Terence, magkakaroon pa rin ng paliwanag ang matandang Hale. Syempre may sasabihin ako. Matanong ko lang, bakit iba yung pressure after nun sa pressure dati sa formation? Lalakas at lalakas yung pressure. Malamig na tanong ni Terence. Sa katunayan, hindi lumabas si Terence sa formation dahil mas malakas ang pressure. Kung ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan, maaari niyang labanan ang sandali, ngunit siya ay lumabas dahil sa ibang dahilan. Ayaw niyang masaktan sa panlaban. Oh, ito. Tila inaasahan ni Lolo Hale na tatanungin ni Terence ang tanong na ito, ang kapangyarihan noon ay medyo mahina upang maalis ang karamihan sa mga kalahok na disipulo. Pagkatapos nito, ang mga natitira ay lahat ng malakas. Kung gusto nating matukoy ang mananalo sa lalong madaling panahon, natural na kailangan nating dagdagan ang presyon. May isa pang laban ngayong gabi.
Kung hahatakin natin ito, hindi ba natin maaantala ang laban ngayong gabi? Oh, nakikita ko. Tumango si Terence at tumingin sa matanda na may mapanuksong tingin, akala ko gusto mo akong patayin ng kusa. Kalokohan. Paano natin sinasadyang pumatay ng tao? Ngumuso ang ama ni Ivan. Tama. Alam ko na. Gaano ba dapat ang galit para magawang pumatay ng mga tao sa ganoong paraan? Nakakamangha talaga. Ngumiti si Terence at tumango. Wala ka ng tanong, di ba? Kung walang problema, magsisimula na tayong tumanggap ng award. Naiinip na sabi ni matandang Hale. Meron. May isa pang bagay, sabi ni Terence, mali ka sa ranggo. Mali ang ranking. Paano ka nagkamali? Tanong ni Old Master Hale. Ang unang lugar ay dapat ang nakatagong pamilya ng Han na kinakatawan ko. Sabi ni Terence. Terence, nabaliw ka na ba sa pagsisikap na maging kampyon? Kahit na nangunguna ka at nanalo ng ilang sunod-sunod na laban, hindi ibig sabihin na nanalo ka sa lahat ng laban, di ba? Tumawa ang ama ni Ivan at sinabing, Terence, wala kang sakit, tama ba? Kung gayon, gusto kong tanungin ka, matandang Hale. Kung hindi ako ang kampyon, sino? Tanong ni Terence. Natural, ang mga alagad ng mga firewolves. Sabi ng ama ni Ivan. 2113. Oh, ito ang unang pagkakataon na narinig ko na ang isang patay na tao ay maaaring maging isang kampyon. Ito ay talagang isang eye-opener. Umiling si Terence, na parang may napagtanto lang siya. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Anong patay? Nagulat si Master Hale. Tumingin siya sa formasayon at nakita niyang naka-crossleg pa rin sa formation ang Firewolf Gang Disciple. Hindi pa siya lumalabas. Dati, ang lahat ay nag-aalala lamang kung sino ang magiging kampyon at napabayan ang sitwasyon ng disipulong iyon. Sa sandaling ito lamang nila napagtanto ang problema. Nagtaas kayo ng aura at dinurog ang alagad ng Firewolf Gang na iyon hanggang sa mamatay. Medyo naguguluhan ako. Akala ko gusto niyo siyang patayin ng kusa, pero hindi ko ine-expect na magiging competition lang ito. Wala na tayong magagawa. Hindi siya kasing galing ng kalaban niya, kaya ayos lang kung mamatay siya. Dahil patay na siya, akin ang championship, tama. Sabi ni Terence. Ito. Nagdilim ang mukha ni Master Hale. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Huminto din ang Miguel na kukunin na sana ang kanyang mga napanalunan. Mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa disipulo ng Firewolf Gang sa formasayon. Nang makita niya siya, nagbago ang kanyang ekspresyon, at tumingin siya sa matandang Hale na may malamig na tingin, Kuya Hale, ano ang ibig mong sabihin dito? Bakit hindi ko narinig ang mga patakaran na pansamantalang nagpapataas ng presyon? Ang pressure mula noon ay dapat na pareho, at iyon ang dahilan kung bakit ang mga Firewolves ay nagpadala ng isang bio-tao. Ito ay isang pagsubok na paksa na nilikha ng junior ng propesor. Ito ay natural na mas malakas kaysa sa mga normal na tao, ngunit ito ay isang paksa lamang ng pagsubok, hindi ito makatiis ng presyon ng walang limitasyon. Gayunpaman, ang paksa ng pagsubok ay nasa ilalim ng presyon at hindi alam ang sakit. Pagkatapos ng kompetisyon, ang biohuman ay maituturing na isang pile, ngunit tiyak na hindi siya mamamatay. Ngayon, ang matandang master na si Hale at ang iba ay biglang nadagdagan ang kanilang pressure at pinatay ang biohuman, kaya natural na hindi masaya at galit ang Miguel. Ang ganda ng sinabi ni Miguel sa simula. Sinabi niya na ang Firewolf Gang ay ang lokal na malupit dito at dapat silang bigyan siya ng ilang mga benepisyo. Kaya, pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, siya ay nagkaroon ng ideya ng paggamit ng ganitong uri ng bio-tao upang lumahok sa kompetisyon na lumalaban sa presyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga biohuman na ito ay mga taong nabago ng droga. Wala silang kalooban at iniisip. Kung mananatili sila sa hanay, gaano man ito kasakit, hindi sila lalabas sa kanilang sarili. Gayunpaman, siya ay patay na ngayon. Paano matatanggap ng isang patay ang parangal? Ang isang patay na tao ay katumbas ng isang aksidente sa kompetisyon, automatikong na-disqualify, at mas malamang na manalo. Mr. An, hindi namin nilinaw ng maaga ang bagay na ito. Paumanhin. Aaminin namin ang iyong mga pagkalugi. Huminga ng malalim si Master York.
Sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi patahimikin ang Miguel. Hindi nila kayang masaktan ang Miguel. Isang pamilya na hindi man lang isa sa 5 maliliit na bahay na marangal, bakit matatakot ang nakatagong bahay na maharlika? Gayunpaman, ang Miguel ay hindi kumakatawan sa isang pamilya, siya ay kumakatawan sa mga firewolves. Ang Firewolf Gang ay isang hindi pangkaraniwang gang. Kahit na ito ay itinatag lamang sa mga nakaraang taon, mayroong maraming mga masters sa loob. Kahit ang mga sinaunang sekta ay hindi nang ahas na saktan sila. Masasabi ng isa na ang mga Firewolves ay may ilang Sky Class Masters. Sino ang mga ngahas na sakta ng isang malaking gang na parehong itim at nilinang? Dagdag pa, ang apoy na Wolfgang ay madalas na gumawa ng mga kakaibang bagay, na lumilikha ng isang bagay tulad ng mga cyborg. Mas malakas pa sila kaysa sa masamang sekta, sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Kaya, hindi banggitin ng Hidden House York, kahit ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay hindi nang ahas na labanan ang apoy na Wolfgang. Sa makatuwid, sa sitwasyong ito, maaari lamang niyang isuko ang ilang mga benepisyo upang patahimikin ang Miguel. Sige, kung ganoon, sana mabigyan mo ako ng kasiyasang sagot. Walang pakialam na sabi ng Miguel. Kung namatay ang isang alagad ng Firewolf Gang, tuloy ang rangkang. Ang kampiyon ay ang Hidden Hand Family, pangalawa ang Golden Bell Sect, at pangatlo ang Hidden U Family. Kinailangang ipahayag ng ama ni Ivan ang resulta. Sa panahong ito, sina Theodore at Jepoy ang pinakamasaya. Sila ay orihinal na nasa pangalawang lugar, ngunit ngayon sila ay naging kampiyon. Masyadong mabilis na dumating ang kagalakang ito. Sa wakas ay alam na nila kung bakit lumabas si Terence sa formation, alam niyang patay na ang ibang contestant. Dahil patay na siya, ano ang silbi ng pakikipaglaban? Sa kabilang banda, matanda na ikaw ay napakasaya rin. Noong una, ang nakatagong pamilya mo ay naalis sa nangungunang 3, ngunit ngayon ay hindi inaasahang bumalik sila sa nangungunang 3, na bahagyang nabaligtad ang sitwasyon para sa nakatagong pamilya mo. Siyempre, lahat ng 4 na Sky Class Elder ay may bahagi sa usaping ito ng pribadong pagtaas ng pressure ng array. Maaaring kailanganin nilang magbigay ng paliwanag sa Miguel, at maaaring kailanganin nilang magbayad ng ilang magagandang bagay. Ngunit ito ay isang bagay ng 4 na pamilya, kaya matandang master natural na hindi ka masyadong nag-aalala. Alam kong siguradong mananalo si boss. 4 na magkakasunod na championship, haha, para sa iyo talaga itong Hidden House Summit, boss. Para kang binibigyan ng yaman ng Hidden House natin. Natatawang sabi ni Jepoy. Ang matandang lalaki at ang pinuno ng sekta, na sumipot sa mga ari-arian ng nakatagong pamilya ng Han, ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha matapos marinig ang mga salita ni Jepoy. Ito ay isang sampal sa mukha, isang hubad na sampal sa mukha. Noong una, ang mga kaganapan at panuntunan sa kompetisyon na kanilang itinakda ay lahat ay nakatarget sa pamilyang Han, ngunit ngayon ay naging tailor-made na sila. Ito ay simpleng nakakagalit. Sige, Hidden Han Family, pakikolekta ang mga panalong taya. Golden Bell Sect at itinago kang pamilya, ibalik mo ang iyong mga gamit. Sabi ng matandang Hale. Tiningnan ni Terence ang taya sa pagitan ng Golden Clock Sect at ng Hidden House Hale. Ang bet ng Golden Clock Sect ay ang maliit na reversion peel na nakuha nila kanina, habang ang Hidden House na bet mo ay foundation peel. Ang maliit na reversion peel ay walang silbi kay Terence, kaya wala siyang interes dito. Ang foundation peel ay isang tableta na maaaring makapagpabago sa pangangatawan ng isang magsasaka. Ang pangunahing gamit nito ay upang hayaan ang mga nakaligtaan ng pinakamahusay na edad upang magsaka na inumin ang tabletang ito at muling lumakad sa landas ng paglilinang. Uminom si Irving ng foundation peel para makapag-cultivate. Ang bagay na ito ay maaaring mukhang mahalaga, ngunit ito ay isang piraso lamang ng basura para kay Terence, at nakakuha ito ng espasyo sa kanyang mga kamay. Para kay Terence, hindi mahalaga kung ito ay pangangatawan o talento ng isang practitioner, basta't magagamit nila ang sining ng practitioner, maaari nilang agad na madagdagan ang kanilang lakas. Ang foundation peel na ito ay ganap na walang silbi sa kanya. Hindi kami magpapalit para sa round na ito. Pwede na kayong kumuha ng mga gamit nyo. Sabi ni Terence habang inaalis niya ang kanyang taya.
Kung ito man ay ang hidden house na matanda ka o ang diamond ng sekta ng gintong orasan, lahat sila ay naniniwala na si Terence ay isang tagapagdalisay. Ang mga elixir ay hindi kaakit-akit sa kanya, kaya ang resulta na ito ay hindi nakakagulat. Tahimik nilang kinuha ang mga gamit nila. Hindi nagtagal si Terence. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at bumalik sa kanyang pansamantalang tirahan kasama sina Theodore at Jepoy upang magpahinga. 2114. Walang oras si Terence na mag-aksaya sa mga taong ito na kuha na niya ang mga benepisyo, kaya nagpa siyang bumalik at magpahinga at maghanda para sa susunod na laban. Pagkaalis ni Terence, Miguel ang tumingin sa tatlo pang matanda na may madilim na mukha. Kayong apat, ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag? Ano ang nangyayari? Kung hindi mo ipapaliwanag ito ng malinaw, maghahinala akong sinadya mo ito. Ito. Mapait na ngumiti si Old Master Hale, Mr. Ann, huwag kang magalit. Maaaring medyo hindi kami nararapat sa bagay na ito, ngunit mayroon kaming magandang intensyon. Oh. Anong panimulang punto? Tanong ng Miguel. Ang aming orihinal na layunin ay patayin si Terence. Hindi ko lang akalain na isasama ko ang mga tao ni Mr. Ann, paliwanag mo ng matandang master. Patayin si Terence. Hindi tanga si Miguel. Pagkatapos ng paliwanag ni Old Master Yu, naintindihan niya ang dahilan, pero medyo nagalit pa rin siya. Kung ganoon nga, aksidente lang ito. Naiintindihan ko naman, pero baka hindi naman ang Firewolf Gang. At saka, nasabi ko na rin na mananalo ako ng pera sa taya. Ayos lang kung mamatay ang alagad na ito, pero hindi naman tayo matatalo sa taya, di ba? Ito. Tayong apat ang makakabawi sa taya. Walang magawang sabi ni matandang York. Sige, dahil iyon ang kaso, kung gayon, itigil na natin ang bagay na ito. Tumango si Miguel at umalis nang walang sinasabi. Buntong hininga, nagpagupit ka na sa iyong bahay. Sabi ni Elder Duran sabay buntong hininga. Oo, medyo walang ingat ako. Sabi ng ama ni Ivan. Kalimutan mo na ito, huwag na nating pag-usapan ito. Ang susunod na laban ay ang detoxification competition. Elder Duran, tingnan natin kung ano ang magagawa ng ating mga pamilya. Old Master sabi mo. Ang larong ito ay isang karaniwang benepisyo para sa Hidden House ikaw at ang Hidden House Duran. Ang isa sa kanila ay isang alchemist, at ang isa ay isang poison master. Pareho silang napakahusay sa detoxification, kaya mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa susunod na laro. Sige, balik na tayo at maghanda. Tumango si Elder Duran. Si Terence ay nanalo ng 4 na magkakasunod na championship, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado at walang pakialam. Si Jepoy, sa kabilang banda, ay labis na nasasabik, na para bang nakatanggap siya ng malaking benepisyo. Nang makabalik na sila sa kanilang tirahan ay nagsimula na siyang magdaldalan. Jepoy, tama na. Magpahinga ng mabuti si Mr. Linford, may laban pa mamayang gabi. Alam ni Theodore na ang mga paligsahan sa pagtitiis ay ang pinaka nakakapagod sa pisikal. Kung hindi siya nakapagpahinga ng maayos, paano siya magkakaroon ng lakas upang ipagpatuloy ang karera sa gabi? Siyempre, hindi niya alam na si Terence ay hindi gumamit ng anumang enerhiya, ginagamit niya ang enerhiya sa espasyo ng Jade. Hehe, okay lang. Hayaan mo siyang magsalita. Mahinang sabi ni Terence. Boss, ang galing mo. Kakailanganin ko ang tulong mo sa hinaharap. Isa kang all-rounder genius. Alam mo ang lahat. Tuwang-tuwang sabi ni Jepoy. Henyo. Sa totoo lang, may kilala akong tunay na henyo. Umiling si Terence. Hindi niya alam kung siya ay isang henyo o hindi, ngunit alam niya na kahit na ang sining ng Dragon Mastery ay may bahagi sa kanyang tagumpay, ang malaking bahagi nito ay nagmula sa kanyang pagsusumikap. Malamang na walang practitioner na kasing sipag ni Terence. Mula sa sandaling nakuha niya ang sining ng Dragon Mastery, nagsasanay siya araw at gabi, at hanggang ngayon, araw-araw pa rin siyang nagsasanay tuwing may oras siya. Henyo. Para matawag na henyo ng boss, anong uri ng napakapangit na pag-iral siya? Gulat na sabi ni Jepoy. Hehe, Han din ang apelyido niya. Kaya, kailangan mo ring magsikap. Ngumiti si Terence.
Pinangalanan din ng Han. Ang pamilya ko. Bahagyang natigilan si Jepoy. Tama. Ipapakilala kita sa isa't isa kapag may pagkakataon. Malalaman mo kung ano ang henyo. Sabi ni Terence. Sa gabi, ang mga alagad ng Hidden House na si Hale ay nagdala rin ng mga katangi-tanging pagkain. Hindi nila kailanman ginawang mahirap ang mga bagay para kay Terence pagdating sa maliliit na bagay na ito, at hindi sila nagdulot ng problema sa pagkain at pamumuhay. Maliwanag na ang Hidden House na si Hale ay galit na galit kay Terence, ngunit ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanatili ang mga pagpapakita, na naging dahilan upang maging mas magaan ang pakiramdam ni Terence. Hindi bababasa, ang Hidden House na si Hale ay hindi gustong magkaroon ng away sa kanya sa Hidden House Summit. Kahit ngayon, may gagawin sila sa dilim, at wala silang gagawin kay Terence sa bukas. Tama na iyon. Aalis na si Terence pagkatapos ng kompetisyon. Ano ang magagawa ng Hidden House Hale sa kanya? Pagkatapos ng hapunan, muling nagpakita ang nakatagong disipulong Hale noon. Nandito ba ang matandang patriarch? Magsisimula na ang ikatlong laban ngayon, ang Pai Shu Poison Identification Match. Matandang Patriarch Han, mangyaring dalhin ang mga kalahok na disipulo at ang mga taya sa bulwagan ng pagpupulong. Let's go? Sabi niya. Tumango si Theodore at lumabas ng kwarto kasama sina Terence at Jepoy. Boss, may tiwala ka ba sa laban na ito? Tanong ni Jepoy sa mahinang boses. Pagkilala sa lason. Naiintindihan ko ito. Hindi ito dapat maging problema, mahinang sabi ni Terence habang nakangiti. Mabuti yan, pagkatapos ay mauuna tayo at ipapakita sa mga tagong bahay na iyon na ang Hidden House Han ang pinakamakapangyarihan sa ating amo sa paligid. Mabuti yan, pagkatapos ay mauuna tayo at ipapakita sa mga tagong bahay na iyon na ang Hidden House Han ang pinakamakapangyarihan sa ating amo sa paligid. Si Jepoy ay mas may tiwala kay Terence. Umiling si Theodore, pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. Kalahating buwan lang ang nakalipas, nag-aalala pa rin siya sa kinabukasan ng Hidden House, nag-aalala tungkol sa Hidden House Summit. Ngunit ngayon, ang Hidden House ay naging isang grupo ng mga Dark Horse. Ang pinakakitawa-tawa ay ang mga nakatagong bahay ay kinasusuklaman si Terence hanggang sa mamatay, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman sa kanya sa bukas, tanging ang paggawa ng mga bagay sa dilim. Sa huli, naghanap sila ng lana at umuwi na ginupit, inilantad ni Terence at sinaktan ang mga firewolf ng walang dahilan. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Jepoy, I can help you hide house Han this time. Yung ibang hidden houses ay walang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano, takot lang sila sa akin, takot sa trump card ko, takot kung may background man ako o wala. Malinaw itong nakita ni Terence at sinabi kay Jepoy, kaya nga, pagkatapos ng Tagong Bahay Summit na ito, ang iyong nakatagong bahay Han ay kailangang manatiling mababang profile gaya ng nakasanayan, huwag hayaan ang mga tagong bahay na mahawakan ka. Dahil sa akin, hindi sila naglalakas loob na harapin ka sa bukas, ngunit sa dilim, tiyak na hindi nila ito bibitawan. Ang pressure na ginawa nila sa akin noong nakaraang laban ay patunay niyan. Oo. Medyo nabigla si Jepoy. Sa katunayan, halos mawalan siya ng malay dahil sa pagkapanalo. Sinuri ng mga salita ni Terence ang kabigatan ng sitwasyon. Ang sitwasyon ay hindi masyadong optimistiko. 2,115. Nagulat si Theodore na napagtanto na ito ni Terence. Nais ni Theodore na magbigay ng payo kay Jepoy pagkatapos ng kompetisyon, ngunit si Terence ang unang nagsabi nito. Ito ay mabuti sa ganoong paraan, bagaman. Malinaw na mas nagtiwala si Jepoy kay Terence ngayon. Mula ngayon, ang kailangan mo lang gawin ng tagong bahay mo ay magpahinga at magsanay ng mabuti. Dahil may pera ka, kaya huwag kang makisali sa negosyo ng mga tagong bahay. Nagpatuloy si Terence, tutulungan kita ng hakbang-hakbang, ngunit natatakot ako na wala akong maitutulong sa ngayon. Kapag lumitaw muli ang Earth-class late phase peak masters, magiging matatag ang posisyon mo bilang isang tagong bahay. Baka mapalad ka pa na makapasok sa Sky Class at maging pinuno ng mga nakatagong bahay. Tumango si Jepoy at nag-isip ng malalim. Kung maaari, subukang kumuha ng ilan pang set ng mga sangkap ng Chi Gathering Pill. Sabi ni Terence. Sige.
Hindi alam ni Jepoy kung bakit kailangan ni Terence ng napakaraming chi na nagtitipon ng mga pill material, ngunit ang kapalaran ng Hidden House Han ay konektado na kay Terence sa summit na ito. Tanging kapag naging mas malakas si Terence ay tataas ang kapalaran ng Hidden House Han. Pinuntahan nila ang silid ng pagpupulong ni Hale at inirehistro ang mga pangalan ng mga kalahok at ang mga taya ayon sa mga pamamaraan. Ang iba ay hindi na nagulat nang makitang lumabas muli ang pangalan ni Terence mula sa Hidden House Han nos anay na sila. Ang laban na ito ay isang laban sa pagkakakilanlan ng lason. Hinintay ng ama ni Ivan na matapos ang lahat sa pagpaparehistro. Pagkaupo niya, dahan-dahan niyang sinabi, napakasimple ng rules ng competition. Mayroon kaming 100 set ng mga lason na gawa sa iba't ibang nakakalason na insekto at damo. Inilalagay ang mga ito sa poison mixing machine ng computer. Mula sa 100 lason na ito, ang makinang panghalo ng lason ay random na pipili ng 10 lason at paghaluin ang mga ito upang makagawa ng bagong uri ng lason. Matapos magawa ang lason, ang lahat ay random na magpapabunot ng palabunutan upang pumili ng lason na inihanda nila upang makilala sa loob ng tinukoy na oras. Ang kalahok na nakatukoy ng pinakatamang lason ang mananalo. Siyempre, ang sagot ay maaari lamang maglista ng maximum na 10 lason. Kung sinusubok mo ang tubig sa pamamagitan ng paglista ng maraming pangalan ng lason, automatiko kang mawawala kung maglista ka ng higit sa 10. Hindi maaaring tama iyon. Muling itinaas ni Jepoy ang kanyang pagdududa. May pagtutol ka ba? Malungkot na tiningnan ng matandang master na si Hale si Jepoy. Siya ang pinaka-problema. May butas sa rules mo. Kung higit sa isang contestant at tama lahat, paano ka mananalo? Si Jepoy ay isang napakatalino na tao. Gusto niyang pag-aralan ang mga butas sa mga patakaran. Tama lahat. Sa tingin mo, posible ba iyon? Kumunat ang noo ni Old Master Hale. Ang mga nakakalason na insekto at damo ay kakaiba. Kahit na ang mga disipulo ng Hidden Duran family at Hidden Yu family ay maaaring hindi matukoy ng tama ang lahat sa loob ng maikling panahon, at maaari silang magkamali. Sa makatuwid, kahit na natukoy ng isang tao ang lahat ng mga ito ng tama, ito ay isang pagkakataon. Paano magkakaroon ng higit pa? Ano ang mali? Paano ito, kung ang isang tao ay kasing tama ng aking amo, kung gayon ang aking amo ang mananalo? Tanong ni Jepoy. Sigurado ka na mananalo si Terence bago pa man magsimula ang kompetisyon. Sa tingin ko nabulag ka sa nakaraang tagumpay, ginisyo ng matandang master na si Hale. Kahanga-hanga ang mga medikal na kasanayan ni Terence, at alam iyon ng matanda, ngunit gaano man siya kahanga-hanga, hindi ito maaaring maging kasing kahanga-hanga ng isang espesyal na pananaliksik ng isang tao. Kung maraming beses na lahat ay tama, ang oras ay gagamitin upang matukoy ang tamang oras. Old Master na idinagdag mo. Tama. May tanong ka pa ba? Tumango ang matandang Hale at nagtanong. Hindi, sabi ni Jepoy na may kasiyahan. Dahil iyon ang kaso, lahat ng mga kalahok, pumunta sa posisyon at maghanda upang simulan ang kompetisyon. Sisimulan ng poison machine ang paghahanda ng lason, sabi ni Ivan. Ang mga kalahok ay magbubunot dito. Napakaraming mata ang nanonood, at imposibleng mandaya. Si Terence ay random na pumili ng maraming at lumakad sa gilid, at ang iba ay ginawa rin. Ang lahat ay nagpunta upang gumuhit ng kanilang mga palabunutan nang hindi ito hinahawakan, hindi nila gustong isipin ng mga tao na sila ay nanloloko. Matapos ang pagguhit ng mga lote, mayroon pa ring kalahati ng mga label na naiwan sa balde. Ang mga label na ito ay mayroon ding kaukulang mga lason sa poison machine. Gayunpaman, dahil walang gumuhit sa kanila, natural silang walang silbi. Para rin ito sa pagiging patas ng kompetisyon. Ang bawat kalahok ay nakatanggap ng isang maliit na bote mula sa makina ayon sa kanilang sariling label at lumakad sa gilid upang umupo at simulan upang makilala ang lason sa loob. Ang pagkilala ay ang lakas ni Terence. Noong siya ay bata pa, siya ay lumaki sa isang tumpok ng mga halamang gamot, at ang kanyang matanda ay nagbibigay sa kanya ng problemang ito araw-araw. Ito man ay isang makamandag na surot o makamandag na halaman, halos walang hindi matukoy ni Terence, maliban kung ito ay isang bagay na napaka-espesyal, tulad ng bunga ng apoy na espiritu o isang bagay na hindi pa niya nakita.
Gayunpaman, ang ganoong uri ng mahalagang bagay ay hindi maaaring lumitaw sa Hidden House Summit. Sayang ang paghahalo ng ganoong uri ng mahalagang bagay sa lason, at kahit na manalo ang isa sa mga pamilya, hindi ito magiging sulit. Kaya't humigop lamang ng kaunting lason si Terence bago ito isubo. Ginamit niya ang kanyang purong chi upang pilitin ang natitirang lason sa kanyang bibig bago mabilis na isulat ang mga pangalan ng 10 iba't ibang nakakalason na insekto at halaman sa papel. Tumayo siya para ipahiwatig na tapos na siya. Nang makitang si Terence ang unang tumayo, namula ang mukha ng matandang master na si Hale. Hindi ba masyadong mabilis iyon? Elder Duran at Elder, nagulat ka rin. Dalawa lang ang posibilidad na lumabas si Terence ng napakaaga. Either sumuko siya, o natapos niya ang pagsusulit. Ngunit susuko ba si Terence? Sa kanilang pag-unawa kay Terence, hindi siya madaling sumuko. Hindi lamang iyon, ngunit gagawin din niya ang kanyang makakaya upang labanan para sa unang lugar. Boss! Nakita ni Jepoy na tumayo si Terence at mabilis na lumapit sa kanya, tapos na ang lahat. Ito ay halos pareho. Si Terence ay hindi mukhang masyadong mapagmataas ito ang kanyang lakas, pagkatapos ng lahat, at ito ay walang dapat ipagmalaki. Ang iba pang mga laban ang nagpahirap sa kanya, ngunit ang isang ito ay medyo naglalakad sa parke. Hindi mahalaga kung sumuko si Terence o natapos niya ang pagsusulit, ang hidden house mo at ang hidden house ng mga disipulo ni Duran ay hindi na maupo. Ang pangalawang lumabas ay ang disipulo ng hidden house Duran, na sinundan ng hidden house na disipulo mo. Hindi nila gustong manalo si Terence at matalo sa pangalawa at pangatlong pwesto matapos manalo ng napakaraming championships, napakalaking pagkawala ng mukha. Ito ay isang kompetisyon laban sa Hidden House Duran at tahanan mo, ngunit nakatulong ito kay Terence. Paano nila naramdaman itong mabuti? 2,116. Sa paglabas ng 3 tao, hindi sumunod ang iba. Una, hindi ganoon kalakas ang kanilang kakayahang makilala. Pangalawa, kung ang lahat ng 3 tao ay nakilala ng tama, kung gayon ang nangungunang 3 ay natukoy na. Imposibleng mapasama sila sa top 3. Baka maghintay pa sila hanggang matapos ang kompetisyon. At kung ang isa sa 3 tao ay hindi nakuha ang lahat ng tama, at ang iba ay nakuha ito ng maayos, maaari nilang palitan ang mga ito. Oras na para umalis sila. Sa oras na ito, pinindot ng matandang master na si Hale ang ilang mga pindutan sa computer, at ang race data ng bawat lason ay lumabas sa malaking screen. Lahat sila ay iba at random. Ang mga alagad ng pamilya Hale, na mga emisaryo ng summit, ay nagsimulang ikumpara ang mga sagot ng mga kalahok sa malaking screen. Napakabilis, lumabas ang listahan ng nangungunang 3. Ano ang dramatic ay na ang nangungunang 3 ay nakilala lahat ng tama. Sa ganitong paraan, ang ranggo ay talagang huhusgahan ayon sa oras ng bawat pagtatasa. Terence una, tagumpay Duran pangalawa, tagumpay ikaw pangatlo. Dahil sa pangalang ito, hindi makapagsalita ang lahat. Nanalo muli si Terence, at ito ay may lubos na kalamangan. Hindi man lang ginamit ni Terence ang ikatlong bahagi ng oras, at gaano man kabilis ang bahay mo at ang bahay ni Duran, halos kalahati pa rin ng oras ang ginamit nila. Ito ay malinaw kung sino ang mas mahusay. Bagamat ang resultang ito ay labis na ikinalungkot ng matandang master na si Hale, kailangan niyang ipahayag ito, ang kampiyon ay ang nakatagong pamilya ng Han, ang pangalawang lugar ay ang nakatagong pamilya ng Duran, at ang ikatlong lugar ay ang nakatagong pamilya. Mangyaring halika at kolektahin ang iyong mga taya. Ang hidden house na inilabas mo pa rin ang parehong foundation pill, ngunit hindi ito pinansin ni Terence. Ang hidden house Duran, sa kabilang banda, ay naglabas ng isang antidote pill, na nakakuha ng atensyon ni Terence. Si Terence ay may recipe din para sa antidote, at hindi niya kailangang gumawa nito mismo. Kailangan lang niyang gumamit ng ilang halamang gamot para gawin ito. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay isang tier 0 na elixir na tinawag ng mga alchemist na isang tier 0 na elixir, at hindi niya kailangan ng anumang mga pangunahing kasanayan sa alchemy para magawa ito. Siyempre, habang madaling gawin ang tableta, ang ilan sa mga damong kailangan ay napakabihirang. May recipe lang si Terence, ngunit wala siyang iilan sa mga mas mahalagang halamang gamot. Hindi ito mapalago ng herb garden ni Old Linford dahil sa lagay ng panahon, kaya hindi nagtagumpay si Terence.
Ang pil na ito ay napakalakas basta ito ay hindi lason na lumalaban sa langit, maaari nitong gamutin ang anuman, kabilang ang nakamamatay na 7 halamang gamot ng pinliyang. Matanda Duran, bibigyan ko ng mukha ang apo mo. Ipagpapalit ko sa iyo ang antidote. Ano ang gusto mo? Hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit mayroon siyang hindi maipaliwanag na magandang impresyon kay Gentry. Kung hindi dahil sa straight sexual orientation ni Terence, iisipin pa niya na gusto niyang makahanap ng kaibigang bakla. Gayunpaman, hindi alam ni Terence kung bakit siya nakakaramdam ng ganito, kaya mabait pa rin siya sa matandang si Duran. Kung alam ni Terence na gusto siyang patayin ng matandang ito, hindi siya magiging mabait sa kanya. Para sa kapakanan ng apo ko. Nagulat si Elder Duran. Bakit apo ko? Apong babae ko yun, di ba? Gayunpaman, hindi naintindihan ni Elder Duran pagkatapos ng ilang sandali ng sorpresa. Akala niya ay tinatawag siyang apo ni Terence, ngunit hindi ito ang oras para makipagtalo. Dahil binigyan siya ni Terence ng pagpipilian, magiging tanga siya kung susuko. Kung tutusin, talagang may gusto siya sa pamilya Duran sa Taya, isang makamandag na surot mula sa sekta ng bundok ng Gan. Ang Gan Mountain Sect ay mahusay sa pagpapalaki ng mga spirit beast, at mas madaling makakuha ng mga bagay tulad ng mga makamandag na insekto. Gusto ko ang Heavenly Grass Big Lead Bug mula sa Chen Mountain Sect. Sabi ni Kuya Duran. Oh, maaari kang magkaroon nito. Hindi naman ginusto ni Terence ang bagay na ito, magiging walang silbi pa rin ito sa kanya, kaya ibibigay na lang niya ito sa matandang si Duran. Ibinigay ni Elder Duran ang antidote kay Terence kapalit ng isa pa. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Iiwan niya ito sa bahay kung sakaling nalason ang Miss Oyasi kapag wala siya sa bahay. Terence, may gusto din akong ipagpalit sa iyo, posible ba iyon? Matanda kang nag-alinlangan bago bumaling kay Terence. Hindi ko na kailangang gumamit ng foundation building peel. Maaari akong gumamit ng ibang bagay upang ipagpalit ang mind-concentrating jade bracelet sa iyong kamay. Nasa 3 pwesto ka. Not to mention na wala kang karapatang makipagpalitan, hindi man lang kita ipagpapalit sa 2 pwesto. Kung may nailabas kang magandang bagay ng maaga, baka ako ang nagkusa na makipagpalitan sa iyo. Pero hindi ako interesado ngayon. Dahil doon, inilagay ni Terence ang mga taya sa kanyang bulsa. Hindi malalaman ni Terence kung para saan ang pulse heiress kung hindi mo pinaalalahanan siya ng matanda, ngunit naramdaman niyang medyo pamilyar ito. Ngunit noong matandang gusto mong ipagpalit, naalala ni Terence na may binanggit ang mga personal na tala ni Lijo tungkol dito, nakatulong ito sa katatagan ng apoy. Kaya, syempre, si Terence ay hindi magbibigay ng isang bagay na kasing ganda nito para matuluyan ka. Kahit na hindi niya ito magamit, naroon pa rin si Jenny na naghihintay sa pila. Ito. Matanda na asar mo. Kung alam niyang hindi gusto ni Terence ang foundation peel, hindi niya ito gagamitin bilang taya. Ngunit sinong mag-aakala na si Terence ay mananalo ng napakaraming sunod-sunod na laban, maging itong poison identification na ito. Tulog na ulit ako. Marami akong naipon. Kinuha ni Terence ang mga gamit at tumalikod para umalis. Si Theodore at Jepoy ay tumawa at umalis kasama si Terence. Moherf ****. Matandang lalaki, hindi mo maiwasang sampain. Masyadong nakakagalit at nakakadismaya. Ang kanyang mga tao ay hindi nanalo ng isang laban, ngunit si Terence ay nanalo ng sunod-sunod. Ito ay kakaiba. Bakit napakalakas ni Terence? Nakasimangot si Elder Duran. We'll see. Baka hindi si Terence ang magiging strong point niya sa competition bukas. Tumingin ang matandang Hale sa Brilyante at Miguel. Tama. Kung ang pag-uusapan natin ay ang pambubugbog, walang mas hihigit pa sa sekta nating Golden Bell. Sabi ni Diamond. Hehe, mabubugbog din ang mga tao dito. Miguel ang natalo sa isang laban. Bagamat nabayaran siya, nakaramdam pa rin siya ng hiya at umaasang muling mamumukod tangi. Sige, kung ganoon nga, hindi na natin hahayaang manalo ulit si Terence bukas. Tumango ka Elder, hindi mahalaga kung sino sa inyo ang mananalo, ngunit hindi namin hahayaang manalo muli si Terence. Kung magpapatuloy ito, mawawala na talaga tayo ng mukha. Walang problema. Tumango si Zuan. Hehe, natural.
Ngumiti din si Miguel at tumango. Pagkatapos ng Silent Night, nasanay na sina Theodore at Jepoy na manalo. Kinaumagahan, pagkatapos ng almusal, ang mga alagad ng nakatagong angkan ng Hale ay dumating muli dito. 2,117. Narito ba ang pinuno ng angkan ng nakatagong angkan ng Han? Ang unang laban ngayon, ang laban ng paglaban, ay magsisimula na. Matandang Patriarch Han, mangyaring dalhin ang mga kalahok na disipulo at ang mga taya sa bulwagan ng pagpupulong. Ang tatlo sa kanila ay pamilyar sa prosesong ito. Kung may iba pang kasaling pamilya, baka kanina pa sila abala. Kung tutuusin, iba-iba ang mga alagad na lumahok sa kompetisyon sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, para sa nakatagong pamilya ng Han, ang tatlong taong ito ay lilito sa bawat kompetisyon. Inirehistro ni Theodore ang pangalan ni Terence, nagbayad ng taya, at umupo sa kanyang upuan, naghihintay na ipahayag ang mga patakaran. Sige, dahil nandito na ang lahat, sisimulan ko nang ipakilala ang unang laban ngayon, ang laban ng paglaban. Napakasimple, ang mga kalahok ay nakatayo dito at natama ng ginintoang, Mystic, Earth, o Sky Class. Kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na antas ng pinsala ay panalo. Sabi ng matandang Hale, syempre, kung wala kang kakayahan, huwag kang pumili ng mataas na antas. Sabi nga sa kasabihan, kung wala kang kakayahan, hindi mo kayang gawin ang gawain. Kung hindi ka mapipilit, mananagot ka kapag napatay ka. Matalino ang mga salita ng matandang Hale, ngunit medyo kinikiling ito sa sekta ng Golden Bell. Halatang halata na ang pahiwatig niya. Ang laban na ito ay isang brilyante sa magaspang. Ang mga walang lakas na lumaban, hindi man lang nag-iisip na lumaban, kung hindi, baka mawala ng buhay. Ito ay isang test item na hiniram ko mula sa isang sinaunang sekta. May roulette dito, at ang wave roulette ay maaaring ayusin ang iba't ibang antas ng lakas, mula sa Golden Class Early Phase hanggang sa Sky Class Late Phase Peak. Ang bawat level ay may mahigpit na dibisyon. Nagpatuloy si Elder Hale, ako pa rin, Elder Yu, Elder York, at Elder Duran na nag-inject ng chi sa device para patakbuhin ito. Syempre, may mga mahigpit na level dito, at walang posibilidad na mandaya. Sa madaling salita, kung hindi tayo nag-inject ng sapat na chi, hindi gagana ang device. Kung mag-inject tayo ng sobrang chi, magiging walang silbi ang chi, dahil wala pa ring silbi ang set ng device. Para sa Sky Class Late Phase Peak, wala kaming kapangyarihan na i-activate ito, kaya hindi mo kailangang pumili. Syempre, hindi lang ito ang pagpipilian. Halimbawa, kung pipiliin mo ang Early Phase Golden Class at nalaman mong kaya mo ang hit at lumakas pa rin, maaari ka pa rin pumili ng mas mataas na antas, ngunit hindi ko iminumungkahi na sa bawat oras na kukuha ka ng isang tiyak na halaga, hindi ka kukuha ng isang tiyak na halaga ng pinsala sa ibang pagkakataon. Kaya dapat subukan ng lahat na hawakan ito at pumili ng mas matatag na antas. Isa pa, hindi ka maaaring gumamit ng mahiwagang kayamanan o mga tool. Dahil binatikos siya sa pagpapataas ng pressure sa formation noong nakaraan, mas naging maingat si Master Hale sa pagkakataong ito. Hindi na niya kayang saktan muli ang apoy na Wolfgang, lalo pa ang sekta ng Golden Bell. Para sa huli, ito ay isang bagay na idinagdag ni Terence sa lugar. Nakuha niya ang kanyang sarili ng isang mababang kalidad na set ng mga panloob na pangilalim na Golden Cicada. Kung isusuot niya ito, hindi siya magagapi sa ilalim ng Earth Class. Paano nila hahayaan siyang magsuot nito? Kaya't pinaghigpitin nila ang paggamit ng mga bagay at kayamanan, kaya si Terence lamang ang makakasali. Hindi masama, ito ay patas. Tumango si Jepoy at sinabi ng walang makitang mali dito. Para naman kay Jepoy, hindi niya napagtanto na ang panuntunan ng hindi paggamit ng mga magic weapon at props ay pansamantalang karagdagan. Kahit patas, baka hindi ka manalo. Ginagamit niya ang sarili niyang katawan para matamaan. Kapag nagkamali siya ng desisyon, mamamatay siya ng wala. May tumututol ba? Tanong ng ama ni Ivan. Hindi, simulan na natin. Mahinang sabi ni Terence, na para bang ang kompetisyon ay itinakda para sa kanya. Asar nito sa matanda. Gayunpaman, hindi siya nag-abala kay Terence. Sa ganang kanya, nagsasalita lang si Terence.
Paano nanalo si Terence sa kompetisyong ito? Si Terence ay hindi nagsanay sa anumang pisikal na sining, pagkatapos ng lahat, at kahit na ang isang mababang antas na pangilalim na Golden Cicada ay isang kayamanan para sa kanya, anong uri ng pagtutol ang maaaring mayroon siya. Sige, ngayon lahat ng kalahok ay magbubunot ng palabunutan. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagguhit ng palabunutan, mangyaring isa-isang pumunta upang makipagkompetensya. Sabi ng matandang Hale. Ang lahat ng mga kalahok ay lumabas upang gumuhit ng kanilang mga palabunutan pagkatapos marinig ang sinabi ng matandang Hale. Tumingin si Terence sa kanyang kapalaran, siya ay pang-apat. Sumusuko na ako. Hindi pinili ng unang Hidden Duran family disciple na subukan ang kanyang level, diretso siyang sumuko. Ito ang diskarte na napagpasyahan ni Elder Duran. Ang kompetisyon ng paglaban na ito ay ganap na naiiba sa kompetisyon sa pagtitiis. Sa isang paligsahan sa pagtitiis, ang isang tao ay maaaring huminto kung hindi sila makakapit, ngunit kung hindi sila makakapit, sila ay mamamatay. Ang Hidden House Duran ay walang anumang martial arts o kayamanan na ipagtanggol laban sa mga pag-atake, kaya mas mabuting sumuko sila sa halip na matamaan ang Golden Class at hindi manalo. Susuko na rin ako. Ang pangalawang umakyat ay isang disipulo ng sekta ng Chen Mountain. Ang sekta ng Chen Mountain ay nagpalaki ng mga espiritong hayop at hindi nagsasanay ng anumang kasanayan sa pakikipaglaban. Kadalasan ay gumagamit sila ng mga espiritong hayop para lumaban, kaya hindi ganoon kalakas ang kanilang individual na lakas. Susuko na rin ako. Ang pangatlo ay mula sa Hidden House Pits, gusto nilang makuha ang mababang antas ng Golden Cicada na pangilalim na damit mula sa sekta ng Golden Bell para sa kompetisyong ito, ngunit ang kayamanan ay kinuha ni Terence ang naruroon para lumahok sila. Ang makapangyarihang mga kamao ay hindi nangangahulugan na ang katawan ay maaaring matalo. Dagdag pa, ang matandang Hale ay nagdagdag ng panuntunan na nagsasabing hindi magagamit ni Terence ang kanyang mga kayamanan, na nagpasaya sa matandang master na si Pitts. Ang Terence na ito ay nakakuha ng isang kayamanan ng walang halaga, ngunit hindi niya ito magagamit, malamang na mamatay siya sa galit, hindi ba? Hindi niya alam na hindi man lang ginamit ni Terence ang mababang kalidad na panloob na Golden Cicada. Ibinabalik iyon ni Terence para magamit ng ibang tao, at kailangan niyang hugasan at disimpektahin ang mga bagay na isinuot ng ibang tao bago ito gamitin. Paano niya ito maisuot ngayon? Kami, ang Hidden House Fuller, sumuko na rin. Sabi ng mga disipulo ng pamilya Fuller habang naglalakad sila sa entablado. Makikita na ang mga disipulong nakatagong bahay na ito ay hindi tanga, lahat sila ay lumayo sa ganitong uri ng madaling masaktan at nakamamatay na kompetisyon, ngunit ngayon ay si Terence na. Dahil dito, medyo nanlumos si Terence, gusto niyang makita kung anong antas ang pinili ng disipulo ng sekta ng ginintoang orasan, at magpas siya kung dagdagan o pananatilihin niya ito, ngunit hindi niya inaasahan na mauna siya sa halip na ikalima. Wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta sa yugto ng pagsubok at tingnan ang mga opsyon dito, pipiliin ko ang Mid-Earth Class. Nagawa pa rin ni Terence na tumama mula sa isang Earth Class Middle Phase. Ang Earth Class man ay gumamit ng martial skill, ngunit si Terence ay hindi namatay. 2,118. Kaya hindi nag-alala si Terence na siya ay mapatay sa isang hampas ng purong chi. Sige. Tumango si Old Hale at itinakda ang roulette sa Mid-Earth Class. Pagkatapos ay sinabi niyang walang ekspresyon, tumayo ka, mag-i-inject tayo ng totoong chi sa device para ma-activate ito. Handa na ako. Sabi ni Terence. Magsimula na tayo. Dahil doon, inilagay ni Kuya Hale ang kanyang palad sa chi injection position ng device, at gayon din si Kuya York, Elder Yu, at Elder Duran. Sabay-sabay nilang inactivate ang kanilang chi, at ang energy bar sa device ay agad na umabot sa itinakdang mid-phase ng Earth Class, ngunit tumigil ito sa pagtaas. Sa isang segundo, isang higanting braso ang bumaril mula sa aparato, at sa isang malakas na putok tumama ito sa dibdib ni Terence, na nagpalipad sa kanya. Hindi lumaban si Terence, dahil alam niyang habang lumalaban siya, mas malala ang pinsalang ay dudulot nito. Mas mainam na sundin ang puwersa at lumipad palabas, inaalis ang ilang presyon. Sa ganitong paraan, kahit na siya ay nasugatan, hindi ito magiging masyadong seryoso.
Ang pag-ataking ito ay may kapangyarihan ng isang mid-earth class. Ang mga bagay ng sinaunang sektang ito ay talagang kakaiba, at hindi mapigilan ni Terence na mapabulalas. Kahit na si Terence ay nagdusa ng ilang panloob na pinsala, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Pagkalapag, tumayo si Terence, na nagpapahiwatig na hindi pa siya patay. Ayon sa mga patakaran, nakapasa siya sa pagsusulit ng Earth Class Mid-Phase. Hindi na siya masyadong nagsalita at mabilis na naglakad pabalik sa tabi ni Theodore at Jepoy. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa espasyo ng Jade, sinimula ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang mabilis na gumaling. Kailangan niyang aminin na ang bilis ng pagpapagaling ng ikalawang yugto ay mas mabilis kaysa sa unang yugto. Boss, kumusta ka na? Magtatanong pa lang sana si Jepoy, pero pinigilan siya ni Theodore sa pamamagitan ng pag-wave ng kamay. Jepoy, huwag mong istorbohin si Mr. Linford, nagpapagaling siya. Sabi ni Theodore. Itong mid-phase na pag-atake sa Earth Class, bagamat maganda ang hitsura ni Terence sa ibabaw, alam ni Theodore na si Terence ay isa lamang Earth Class early phase peak. Kung siya iyon, hindi niya alam kung kakayanin niya ang pag-ataking ito. Ang nakatagong Han family, ang kanilang kasalukuyang resistance level ay Earth Class Mid-Phase. Ang susunod na contestant, mangyaring pumunta sa stage. Hindi na nagulat si Lolo Hale na nagawa ni Terence ang isang mid-Earth Class attack. Sa isip niya, inuri na niya ang lakas ni Terence bilang Earth Class late phase peak, kaya sa lakas ni Terence, hindi dapat maging problema ang pagkuha ng Earth Class mid-phase attack. Earth Class mid-phase peak. Ang nagsalita ay isang alagad ng Hidden House mo. Bago siya umakyat sa entablado, uminom siya ng isang tableta na nagpapasigla sa potensyal ng katawan ng tao, katulad ng tableta ng lakas sa Jangho. Bagamat hindi pinapayagan ang mga magic weapon at props sa kompetisyon, hindi naman sinabing hindi makakainom ng tableta, kaya may advantage ang Hidden House mo. Ang pil na ito ay maaaring agad na itaas ang kakayahan ng katawan ng tao na kumuha ng matinding palo, ngunit ang mga side effect ay halata rin. Kung ang isa ay hindi makayanan, may posibilidad na maging baldado, hindi kayang pangalagaan ang kanilang sarili sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Siyempre, ang disipulong ito ng iyong pamilya ay hindi isang pangunahing disipulo, ngunit isang miyembro ng grupo ng mga kumakain. Pinanggagawan siya ng maraming benepisyo. Kung nanalo siya o nakapasok sa top 3 sa pagkakataong ito, natural na bibigyan siya ng ilang reward tulad ng Meridian Opening Pill at ang maliit na Recovery Pill. To put it bluntly, kahit nabugbugin siya hanggang sa hindi na niya maalagaan ang sarili niya, makaka-recover siya at mabigyan din siya ng iba pang cultivation elixir. Gayunpaman, kung hindi sila makapasok sa nangungunang tatlo, wala silang magagawa. To put it bluntly, it was just a sugal. Earth Class Mid-Phase Peak, ito na ang kanyang limitasyon. Isa pa lang siyang Earth Class Mid-Phase, at sapat na para sa kanya na matamaan ang isang taong kapareho ng level. Bagamat hindi ito isang martial skill, ito ay purong chi, ngunit ang pagtaas nito ng isang antas ay ang kanyang limitasyon. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni Terence, na kayang tumalon ng higit sa kanyang antas at pagalingin ang sarili pagkatapos ng pambubugbog. Mula sa pananaw ng disipulo, kung kaya niyang harapin ang hamon ng Earth Class Mid-Phase Peak, ang mga kalaban niya ngayon ay mga disipulo lang ng Golden Bell Sect at ang Firewolf Gang. Gayunpaman, kahit na ang dalawang taong ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya, maaari pa rin siyang may rank sa nangungunang tatlo. Sulit ang panganib na ito. Sige. Tumango si Old Hale at itinapat ang gulong sa Earth Class Mid-Phase Peak. Walang ekspresyon niyang sinabi, tumayo ka, mag-i-inject tayo ng totoong chi sa device para ma-activate ito. Handa na ako. Sabi ng alagad ng pamilya mo. Magsimula na tayo. Kasabay nito, muling inilagay ni Kuya Hale ang kanyang palad sa chi injection point ng device, at ganoon din ang ginawa ni Kuya York, Elder Yu, at ni Elder Duran, sabay-sabay na ini-channel ang kanilang chi. Ang energy bar sa device ay agad na tumaas sa itinakdang Earth Class Mid-Phase Peak, at lumabas muli ang higanteng braso, na nagpalipad sa Hidden House na iyong disipulo ng malakas, tulad ni Terence dati. Path!
Pagkalapag ng nakatagong alagad ng pamilya mo, tumili siya at nagluwa ng subo ng dugo. Gayunpaman, hindi siya namatay. Sa halip, matyaga siyang bumangon at lumundag sa kampo ng iyong pamilya na may malungkot na mukha. Ubusin mo siya. Old Master, kumuha ka ng ordinaryong gamot sa pagpapagaling at ibinigay sa nakatagong alagad ng pamilya mo. Hindi nagdalawang isip ang nakatago mong alagad ng pamilya at diretsyong nilunok ito. Ang elixir na ito ay maaari lamang mapanatili ang pinsala. Alam din niya na ang maliit na reversion pill at ang nerve opening pill ay ibibigay lamang sa kanya pagkatapos lumabas ang mga resulta. Yung Heaven and Earth Elixir naman, nakuha lang niya pagkabalik niya kaya hindi siya nagmamadali. Umupo siya sa gilid, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinimulang pigilan ang pinsala. Tagumpay ka, ang iyong kasalukuyang antas ng pagtutol ay Earth Class Mid-Phase Peak, mangyaring tanggapin ang susunod na kalahok. Nakita ng matandang Hale na ang nakatagong disipulo ng pamilya mo ay hindi patay, kaya inihayag niya na hanggat hindi siya namatay sa lugar, mananalo siya, gaano man siya nasugatan. Kami, ang Hidden House York, ay pinipiling mag-forfeit. Bahay iyon ng mga alagad ni York sa entablado. Ang mga contestant mula sa Firewolf Gang at ang Golden Bell Sect ay hindi nagpakita, at nakuha na nila ang kanilang mga resulta sa Earth Class Mid-Phase Peak. Hindi inisip ng mga alagad ng Hidden House York na sila ay may ganoong pagtutol, kaya sa ilalim ng pahiwatig ng matandang York, sila ay matalinong piniling sumuko. Kung hindi, walang silbi kahit umakyat sila. Continue read on our website. Thanks! Kami, ang Firewolf Gang, pumili ng Earth Class Late Phase. Sa pagkakataong ito, hindi ang Firewolf Gang disciple ang nagsalita, kundi Miguel. Samantalang ang umakyat sa entablado, ito ay isang alagad pa rin na may matamlay na titig. Pagkaakyat niya sa entablado, nakatayo siya doon, hindi makagalaw. Sige. Tumango si Old Hale at itinakda ang roulette sa Earth Class Late Phase. 2,119. Pagkatapos, walang ekspresyon niyang sinabi, disciple ng mga Firewolves, tumayo ka. Mag-i-inject kami ng totoong chi sa iyong device para ma-activate ito. Handa na ako. Ang nagsalita ay Miguel, hindi ang alagad ng Firewolf Gang. Dahil sa sitwasyong ito, medyo nalito si Terence. Ang mga alagad ng Firewolf Gang na ito ay kakaiba. Palagi silang may ganitong uri ng mapurol na mga mata at kahoy na ekspresyon. Saan niya nakita ito dati? Gayunpaman, bago pa maalala ni Terence, nagsimula na muli ang kompetisyon. Magsimula na tayo. Dahil doon, muling inilagay ni Kuya Hale ang kanyang palad sa aparato, at ganoon din ang ginawa ni Kuya York, ni Kuya Duran, at sabay-sabay na inikot ang kanilang chi. Agad na naabot ng energy bar sa device ang itinakdang huling yugto ng Earth Class, at muling lumabas ang higanteng braso. Sa isang malakas na putok, pinalipad din ang miyembro ng Firewolf Gang. Sa isang malakas na kalansing, ang apoy na alagad ng Wolfgang ay bumagsak sa lupa, mas kaawa-awa pa kaysa kay Terence at sa Hidden House ng mga disipulo mo. Pagkatapos ng lahat, si Terence at ang Hidden House ng mga disipulo mo ay may ilang mga kasanayan nang bumagsak sila, kaya hindi sila nahulog ng biglaan. Iyon ay magdaragdag ng mga pinsala sa kanilang mga pinsala. Ngunit ang alagad ng Firewolf Gang na ito ay tila walang pakialam. Pagkalapag, iniluwa niya ang isang malaking subo ng dugo, ngunit kaya pa rin niyang tumayo at lumakad ng hindi matatag sa direksyon ng Miguel. Gayunpaman, Miguel ang nagbigay ng utos sa isa pa niyang tagasunod, at agad na umalis sa lugar ng kompetisyon kasama ang disipulong samuka ng dugo. Kumunat ang noo ni Terence. Nahulaan niya na ang alagad ng Firewolf Gang na ito ay maaaring hindi makaligtas. Ngunit ang lalaki ay hindi namatay sa lugar kahit na gusto ni Terence na maghanap ng mali sa kanya, malamang na may dahilan ang matanda para sabihin na normal lang ang mamatay sa katandaan, sakit, at kamatayan. Hanggat hindi siya namatay on the spot, hindi mahalaga kung kailan siya namatay. Ayaw ni Terence na mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo sa mga taong ito. Firewolf Gang, ang iyong kasalukuyang resistance level ay Earth Class Late Phase. Naway ang susunod na contestant mangyaring pumunta sa entablado. Mukhang alam din ni matandang Hale ang nasa loob na kwento. Hindi na siya makapaghintay na ipahayag ang resulta ng kompetisyon.
Kung saan nagpunta ang alagad ng Fire Wolfgang at kung ano ang kanyang ginawa, hindi siya nagtanong at nagkunwaring hindi nakikita. Golden Bell Sect, Earth Class Late Phase Peak. Sa pagkakataong ito, ang nasa entablado ang huling kalahok sa written test. Siya rin ang pinaka-promising na seed contestant sa kompetisyong ito. Gayunpaman, malamig lamang na tiningnan ni Terence ang disipulo. Ginamit ng lalaking ito ang kanyang pisikal na sining sa sandaling umakyat siya sa entablado, at isa lamang siyang Mystic Early Phase Peak, malamang siya ang trump card ng Golden Clock Sect. Ang sekta ng Golden Bell ay isang sekta na nagsasanay ng panlabas na martial arts, at ito rin ang uri ng paghadlang sa Kung Fu. Ang ganitong uri ng Kung Fu ay may kahinaan, at iyon ay kung mas mataas ang antas, mas mahirap itong linangin. Ang Golden Bell Sect ay walang makapangyarihang heart technique o patriarch, kaya natural na hindi mataas ang lakas ng kanilang mga disipulo. Ang isang Mystic Late Phase Peak na humahamon sa isang Earth Class Late Phase Peak attack ay ganap na nakadepende sa kanilang pisikal na pagsasanay. Magkapareho sina Mason at Woody, matigas ang katawan nila. Kinailangan ni Terence na saktan ang sarili para saktan si Mason, na isang Mystic Mid-Phase. Sige. Tumango si Old Hale at itinapat ang gulong sa Earth Class Late Phase Peak. Walang ekspresyon niyang sinabi, tumayo ka, mag-i-inject tayo ng totoong chi sa device para ma-activate ito. Handa na ako. May kumpiyansa na sabi ng alagad ng sekta ng Golden Bell. Sige, simulan na natin. Dahil doon, muling inilagay ni Kuya Hale ang kanyang palad sa aparato, at ganoon din ang ginawa ni Kuya York, ni Kuya Duran, at sabay-sabay na inikot ang kanilang chi. Ang energy bar sa device ay agad na umabot sa Earth Class Late Phase Peak, at ang higanting braso ay tumama sa Golden Bell Sect disciple ng malakas na putok. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ito kay Terence at sa iba pa. Matapos matamaan ng higanting braso ang disipulo ng sekta ng Golden Bell, nakatayo pa rin siya doon at tinamaan. Tumayo siya na parang pine tree. Hindi naman sa ayaw niyang gumamit ng puwersa para lumipad palabas, ngunit iyon ang katangian ng kalasag ng Golden Bell. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang chi upang tumayo roon at hindi gumalaw, kung hindi, ang epekto ay lubos na mababawasan. Kaya, para makuha ang pag-atake ng Earth Class Late Phase Peak, maaari lamang siyang tumayo roon at magngagot ang kanyang mga ngipin. Sa wakas, nawala ang puwersa, at nalampasan ng sekta ng Golden Bell, ngunit lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Malinaw na ang pag-atake ng Earth Class Late Phase Peak ay lampas sa kanyang tolerance, na nagdulot sa kanya ng napakaseryosong internal injury. Bagamat ang pag-ataking ito ay hindi siya papatayin o masisira ang kanyang Golden Bell na kalasag, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon upang makabawi. Kung hindi, hindi na siya makakaasenso pa. Gayunpaman, sa sandaling maisip ng disipulong ito ang pangako ng brilyante, hanggat nanalo siya sa kampyonato, papayagan siyang gamitin ang natatanging body tempering liquid ng sekta ng Golden Bell, ang kanyang puso ay lumundag sa pananabik. Kaya naman, kahit samukha siya ng dugo at nasugatan, masaya pa rin siya sa kanyang puso. Masaya siyang naglakad pabalik sa gilid ng brilyante. Ang Golden Bell Sect ay kasalukuyang record keeper na may pinakamataas na antas ng depensa. Earth Class Late Phase Peak, mayroon bang sino man mula sa ibang sekta o pamilya na gustong homenin ka? Tanong ng ama ni Ivan pagkatapos niyang ipahayag ang mga resulta ng kompetisyon. Hindi inaasahan ni Jepoy na ang mga susunod na alagad ay magiging mas mataas at mas mataas. Si Terence ay wala na sa nangungunang 3, na wala sa kanyang inaasahan. Naisip niya na kahit hindi nanalo si Terence, nasa top 3 man lang siya, di ba? Pero ngayon, pang-4 na talaga siya. Natalo sila sa laban ng ganun lang. Medyo ayaw ni Jepoy. Siyempre, ito ay dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala at pagsamba kay Terence. Sa kanyang opinyon, hindi matatalo si Terence. Dahil sumali siya sa kompetisyon, kailangan niya maging kumpiyansa hindi gagawin ni Terence ang anumang bagay na hindi niya pinagtitiwalaan. Ngunit ang realidad ay tumama ng husto sa Xiaopo. Kung maaari, gusto pa niyang umakyat at homenin ang mismong Mystic Late Phase Peak. Saglit na nag-iisip, sinabi ni Jepoy, matandang Hale, may tanong ako. Oh.
Baka gusto mong palitan si Terence. Siyempre, ayos lang din. Miyembro ka rin ng Hidden Hand family, kaya hindi mo na kailangang magtanong ng ganyan. Tumingin ang ama ni Ivan kay Jepoy at may hinanakit na sinabi. Sa kanyang palagay, ang Jepoy na ito, na nasa gitnang yugto ng Golden Class, ay liligawan lamang si kamatayan kapag siya ay umakyat sa entablado. Walang ibang posibilidad. Natural na hindi. Gusto ko lang itanong, kung kami, ang Hidden House of Han, ay nais ding hamanin ang isang tao sa tuktok ng huling yugto ng Earth Class, at tinatanggap namin ito, ano ang palagay mo tungkol dito? 2120. Ito. Bahagyang natigilan si Old Master Hale. Hindi siya gaanong nag-isip. To put it bluntly, when they came up with these rules, hindi na nila ito masyadong inisip. Sa kanilang opinyon, ang nakatagong pamilya ng Han ay tiyak na susuko at aaminin ang pagkatalo sa bawat laban, at ang mga aristokratikong pamilya at mga sekta na panloob na napagpasyahan ay mananalo. Walang duda tungkol dito. Ngunit ang hitsura ni Terence ay lumabag sa panuntunang iyon, at ang Hidden House Summit ay nagkagulo. Baka nakatali. Patuloy na tanong ni Jepoy. Natural, ang unang maghamon ay ang mananalo. Hamanin muna namin ang Earth Class late phase pick, sabi ni Diamond, dahil hindi mo kami hinamon, mananalo kami. Kung gusto mo kaming talunin, kailangan mong hamanin ang mas mataas na antas. Hindi yun makatarungan, hindi ba? Nagbago ang mukha ni Jepoy matapos marinig iyon. Ano ang patas at hindi patas? Ang pagkakasunod-sunod ng hamon ay napagpasyahan sa pamamagitan ng pagguhit ng palabunutan, at kayong mga lalaki ay nakibahagi sa hamon sa harap namin. Kung mayroon kang kakayahan, maaari mo muna kaming hamanin. Bakit kailangan mong pag-usapan ito pagkatapos nito? Nang marinig ni Brillante ang sinabi ni Jepoy, natural siyang gumanti. Ayaw niyang maibigay ng ganito ang tagumpay na nakuha niya sa sobrang hirap. Nagpakawala ng hininga si Terence. Ang kanyang panloob na mga pinsala ay ganap na gumaling, at walang anumang problema. Nasa rurok na rin ang kanyang mental state. Hindi niya maiwasang mapangiti nang marinig ang mga salita ni Diamond, hindi tayo matatali, buti nga, yun ang gusto ko. Gusto kong ipagpatuloy ang paghamon sa Sky Class Early Phase. Kung gusto mo akong malampasan, hamanin mo ang Sky Class Early Phase pick. Kasabay nito, umakyat si Terence sa entablado. Sky Class Early Phase. Stop talking big. Huwag kang mawawala ng buhay dito. Matandang Hale, dahil gustong mamatay ng batang ito, tuparin natin ang hiling niya. Nakangising sabi ni Diamond. Hidden Han, sigurado ka bang gusto mong hamanin ang Sky Class Early Phase? Natuwa ang ama ni Ivan, ngunit mahinahon siyang nagtanong, dapat mong malaman na ang mga kasangkapan ay walang mga mata. Kung mamatay ka sa ring, mamamatay ka sa walang kabuluhan. Gusto ko siyang hamanin, kaya natural na handa ako. Sabi ni Terence. Sige, handa ka na. Tumango si Elder Hale at muling ipinatong ang kanyang palad sa device, habang si Kuya York, si Kuya Yu, at si Elder Duran ay nagkatinginan ng may galak sa kanilang mga mata. Naghahanap sila ng pagkakataon na patayin si Terence, at nang sila ay nag-aalala na hindi sila makakakuha nito, si Terence na ito ang naghatid ng sarili sa kanilang pintuan. Maagang yugto ng Sky Class, hehe, kahit na ang isang maagang yugto ng Sky Class tulad ng matandang Hale ay hindi maglalakas loob na tumayo lang doon at harapin ang pag-ataking ito. Ang pagtama ng isang taong kapareho ng level ay kapareho ng pagpapakamatay kahit na si Terence ay isang Sky Class Early Phase, hindi niya ito magagawa ng walang proteksyon ng sining. Ang pagpatay ng walang bakas at pagguhit ng malinaw na linya sa pagitan nila ang palaging gustong gawin ng matatandang ito. Ipinatong nila ang kanilang mga palad sa mesa at nagsimulang i-channel ang kanilang chinang sabay-sabay, at ang energy bar sa device ay hindi dumaan sa isang iglap sa pagkakataong ito na tagulan bago ito umabot sa unang antas ng Sky Class. Pagkatapos, humampas ang braso kay Terence. Sa pamamagitan ng isang putok, ang katawan ni Terence ay pinalipad muli, na mabigat na bumagsak sa lupa ilang dosenang metro ang layo. Paf! Hindi ito pinigilan ni Terence at nagluwa ng isang subo ng dugo.
Pakiramdam niya ay nagbago ang kanyang mga organo, at karamihan sa kanyang mga meridian ay nasira. Ang pakiramdam na ito ay lumitaw lamang noong iniligtas niya si Francine. Ito ang pakiramdam ng maabot ang hangganan ng buhay ng isang tao at nasa bingit ng kamatayan. Tila minamaliit pa rin niya ang kapangyarihan ng isang maagang yugto ng Sky Class. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi makatotohanan para sa kanya na labanan ang isang Sky Class maagang yugto. Hindi walang ingat na sinubukan ni Terence ang Sky Class early phase strike, gusto niyang manalo muli ng championship at mabawi ang taya. Hindi si Terence ang uri ng tao na lalaban hanggang kamatayan para sa ilang pagnakawan, may dahilan siya para subukan. Napakaraming beses na siyang nanalo kaya napukaw na niya ang takot at paninibugho ng grupo ng mga matandang master at leader ng sekta, na pinamumunuan ng matandang Hale. Kung magpapatuloy ito, hindi nila hahayaan si Terence ng ganoon kadali. Ang kompetisyon sa pagtitiis kahapon ay isang magandang halimbawa. Gusto ng mga taong ito na patayin siya sa kanilang pinagsamang presyon, at naramdaman ni Terence ang kanilang puot. Gusto niyang subukan kung gaano kalaki ang pinsalang makukuha niya pagkatapos ng pag-atake mula sa isang Sky Class early phase. Imposibleng mamatay siya, ngunit kumpiyansa si Terence na hanggat pinipigilan niya ang kanyang huling hininga at hindi hahayaang sumabog ang kanyang ulo, may pagkakataon siyang gumaling. Kaya pumunta si Terence dito para subukan ang kanyang lakas ng Sky Class, at kung patuloy siyang lalaban pagkatapos ng buong lakas na pag-ataking iyon, tiyak na matatakot sa kanya ang mga elder ng Sky Class. Dahil hindi nila maisip ang sarili nilang lakas. Kahit na sila ay galit o nagseselos, hindi nila maaaring hayagang ibuhos ang lahat ng pagpapanggap ng kabaitan bago malaman ang kanilang sariling mga card. Noong nasa Mystic Class siya, ang Sky Class ay nagbigay kay Terence ng pakiramdam ng pagiging napakataas at makapangyarihan, hindi maabot. Ngunit ngayon, sa Earth Class, ang Sky Class ay hindi na kontrolado. Hindi bababasa, hindi siya agad napapatayin ng isang Sky Class Master. Napakasaya nito kay Terence. Pagkalapag, si Terence ay hindi nang ahas na magpahinga. Matapos makapasok sa espasyo ng Jade, sinimulan niyang pagalingin ang kanyang panloob na mga pinsala. Siyempre, hindi lahat sila pinagaling ni Terence, kundi ang mas malubhang pinsala sa kanyang mga organo at meridian. Tungkol naman sa mga belang tadyang, hindi naman siya nagmamadali. Hindi pa huli ang lahat para pagalingin sila pagbalik niya sa kanyang pansamantalang tirahan. Si Terence ay nakaupo na naka-crossleg ng walang sinasabi, at ito ay naging sanhi ng pagkabalisa ni Jepoy. Gusto niyang makita kung ano ang nangyayari, ngunit natatakot siya na ang pinsala ni Terence ay makagambala sa kanyang paggaling. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Terence, patay ka ba o buhay? Sabihin mo. Nakita ni Lolo Hale na hindi gumagalaw si Terence pagkatapos mapunta sa lupa. Hindi siya sigurado kung patay na si Terence o hindi, kaya nagtanong siya. Sa kanyang puso, mas gusto niyang hayaan si Terence na mamatay kaagad. Anong pinagtatalunan mo? Kasalukuyang nagpapagaling si Mr. Linford at hindi makapagsalita. Gusto mo bang mabaliw siya? Galit na sabi ni Theodore. Ito ang unang pagkakataon na nang ahas siyang sumalungat sa mga matatanda ng mga tagumpay. Sa oras na ito, hindi makikipagtalo ang matandang master na si Hale kay Theodore. Ang sabi lang niya, tapos hintayin natin siya saglit, baka patay na siya. Hehe, kahit ako hindi ako maglalakas loob na kumuha ng early phase Sky Class attack head-on, kung sino man ang kumuha nito ay mamamatay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.